Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Excel at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw. Noong unang talakayan, pinag-usapan natin kung ano ang paglilingkod at ang kahalagahan nito. Ngayon naman, ating tatalakayin ang mga paraan kung paano tayo makapaglilingkod sa ating kapwa bilang indikasyon ng ating pananampalataya. Sige klase, tatanungin ko kayo, sa paanong paraan ninyo na paglilingkuran ng inyong pamilya? Sa pagtulong sa mga gawaing bahay? Tama kayo, dahil maraming paraan para makapaglingkod tayo sa ating pamilya o sa ating kapwa. At narito ang ilan sa mga paraan. Una, pagbibigay ng oras at pakikinig. Alam kong kayo ay may mga best friends o mga kaibigan. Marahil kapag kayo ay may problema, ibinibahagi niyo ito sa isa't isa. At kayo ay nakikinig at nagdadamayan. Ang simpleng pagbibigay ng oras sa ating mga kaibigan o pamilya upang makinig sa kanilang mga pinagdaraanan at magbigay ng suporta ay isang uri ng paglilingkod sa kapwa. Sa pamamagitan nito, ipinapakita natin ang ating pagmamalasakit at pag-unawa. Pangalawa, pagbibigay ng tulong sa komunidad. Nasubukan niyo na bang mag-donate ng pagkain? Halimbawa, noodles, bigas o kaya naman ay damit kapag may kamag-aral kayong nasunugan o nasalanta ng bagyo. Ito ay uri ng paglilingkod sa komunidad. Ngunit, marami pang paraan para makatulong sa ating komunidad, tulad ng pagpapakain sa mga mahihirap, pagtuturo sa mga batang hindi nakakapag-aral, pag-aayos ng kapaligiran o pagbibigay ng serbisyo sa mga organisasyon ng mga biktima ng kalamidad o pangangailangan. Pangatlo, pagiging bahagi ng advokasya. Active ba kayo sa social media o nanonood ba kayo ng balita sa TV? May alam ba kayong kasalukuyang issue ng lipunan? Maaaring para sa iba sa inyo, ang mga isyung tulad ng pagkasira ng bundok sa Pilipinas, issue tungkol sa West Philippine Sea, at pagtaas ng bilang ng mga mahihirap ay komplikado at mabigat na usapin. Totoo naman, ito ay mabigat. Kung kaya't lalong mahalaga na tayo ay may pakialam at marunong tayong tumindig para sa kabutihan. Ang pagtindig natin ay isang uri din ng paglilingkod sa kapwa dahil sinasamahan natin ang mga taong naaapi at naaabuso sa kanilang laban. Ipinapakita natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ito ay ilan lamang sa marami pang paraan ng paglilingkod sa kapwa. Alam kong marami rin kayong iba pang ideya. Ngayon, dumako naman tayo sa kung paano sumasalamin ang ating paglilingkod sa ating pananampalataya. Sino sa inyo ang kasali sa mga organisasyon sa loob ng simbahan? O nagsisimba linggo-linggo? O kaya naman, hindi gaanong nakikilahok sa gawaing simbahan, ngunit naniniwala sa kabutihan. Kahit ano pa man ang iyong relihiyon at paraan ng pananampalataya, dapat mong malaman na ang paglilingkod o pagtulong sa kapwa ay indikasyon ng iyong sariling pananampalataya. Paano nga ba ito sumasalamin sa ating pananampalataya? Ang paglilingkod sa kapwa ay nagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa. Ito ay nagpapakita na tayo ay handang magbigay at magsakripisyo para sa iba, na nagreresulta ng pagpapakita ng kahalagahan ng kabutihan, katarungan at pagkapantay-pantay, na siya namang itinuturo sa maraming relihiyon at pananampalataya. Maraming relihiyon ang nagtuturo ng kahalagahan ng paglilingkod sa kapwa bilang isang bahagi ng pagtupad sa moralidad at espiritual na tungkulin. Sa halip na limitado sa personal na pakikisama, ang paglilingkod sa kapwa ay naglalaman ng isang pangkalahatang pananaw na nakatuon sa pagpapabuti ng kondisyon ng iba. Ang pananampalataya o paniniwala sa Diyos ay nagtuturo sa atin ng responsibilidad na tulungan ng ating kapwa at
ang pagiging instrumento natin sa pagbabago para sa mas mabuting mundo. Sa pamamagitan ng paglilingkod, tayo ay nakikilahok sa proseso ng pagpapakita ng ating paniniwala at pagtataguyod ng mga pangarap ng ating relihiyon para sa isang makatarungan at maunlad na lipunan. Ngayon naman, nais kong pag-isipan ninyo ang katanungang ito. Anong aral sa inyong relihiyon ang sa palagay mo ay sumusuporta sa kahalagahan ng paglilingkod sa ating kapwa? Ayan mga bata, sana'y may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw. Huwag kalimutang pagnilayan ang ating mga pinag-usapan at subukan nating ipakita ang ating malasakit sa bawat pagkakataon. Hanggang sa susunod na talakayan, paalam at ingat kayong lahat.